I have chosen you before the foundation of the world. You did not choose me, I chose you. Salamat sa Panginoon. Kaya kayo narito sapagkat kayo ay pinili ng Panginoon. Kaya natayo ang iglesyang ito sapagkat nandito ang Panginoon, nandito ang tinawag ng Diyos sa Evangelist Pastor Weldy Almeida, ang ating beloved pastor. Mga kapatid ko, nagpasimula ito ng mga around 17 o 1800 na ang great-grandfather namin ay nanggaling sa Portugal at ang grandmother ko, great-grandmother ko ay nanggaling sa Spain. So during the Inquisition period, napunta sila dito sa Pilipinas. At ang great-grandfather namin ay napunta sa Mindanao at ito ay knowledge. So nagpatuloy siyang nag-aral at nakatapos siya ng Bachelor of Science in Education. At siya ay nagturo. Nung nag-graduate siya ng kanyang BSc ay second year high school na ako. At matalino ang father namin sapagkat siya lang ang editor-in-chief ng University ng Manila ba? Mindanao, I say. Siya lang ang editor-in-chief na binabayaran na kami din ay libre sa pag-aaral ng kuya ko, ako at yung kasunod kong kapatid. So ito ay tinitingnan na ng Panginoon, palibhasa ay tawag kami na maglingkod sa Kanya. Mga kapatid ko, sinusubaybayan kami ng Panginoon hanggang sa dumating ngayon, pumasok ngayon ang gera. Mga kapatid ko, no. Praise the Lord. Bago yun, nagtuloy ang kapatid ko, ang father ko mag-aral, ay nangyari ito na pumasok ang gera 1944. So nahuli kami ng Hapon. Nung nahuli kami ng Hapon, si Papa ay binarel. Subalit mayroon nagtulak daw sa kanya. Yun sa kanyang patutuo, itinulak siya. At hindi siya tinamaan. Ito ay iningatan siya ng Panginoon. Noong panahon na yon, ako man ay nakaapak ako ng yung pato na ito ay kalawangin. So nag-swell ang naging swollen ang paa ko, right foot, at namaga ito at nagkakaroon ako ng gangrena. So I was dying. Subalit si Papa ay umaawit ng Come Thou Almighty King, help us Thy name to sing, help us to pray. Father all glorious, over all victorious, come and reign over us in saints of days. Mga kapatid ko, habang ako ay nakaratay sa banig, 7 years old pa lang ako, 6 or 7 years old. Habang umaawit ang father ko, ay nandoon sa puso ko ang peace, kapayapaan. Ang sakit ay unti-unting nawawala. Subalit alam kong mayroong isang bagay na nahihipo ang puso ko na nagkakaroon ako ng kasiyahan at kapayapaan. I was only then 7 years old, 6 or 7 years old. Magdamag na umuungol ako. Nung umaga na, biglang sabi ni Mama,
o may dumating na surgeon, army surgeon, at ikaw ay dadalhin ko doon at paoperahan. Inoperahan ang paa ko. Nang naoperahan yun, walang anesthesia, basta nilitlita na lang yung paa ko. Tapos inalis yung nana, namaga yung paa ko, inalis yung nana, at ang sigaw ko gano'n lang. Bata pa naman ako At saka ang sakit, walang anesthesia. To make the story short, after 3 days, pabalik-balik kami, inaalis yung ghost sa paa ko at gumaling ako at siyang pag-alis ng army surgeon at pasok ang hapon. Mga kapatid ko, doon kami nahuli. Nasabi ko na sa inyo na si Papa ay binaril, subalit ito ay hindi nasaktan. Inigatan siya ng Panginoon sapagkat may dahilan kung bakit iniligtas ng Panginoon ang Father namin. Nung habang ang hapon ay pumapasok, ang kuya ko ay nagluluto. At saka ang kasunod kong kapatid si Judge Charlo Almeida. Sabi niya, mauna ka na. Sapagkat baka masunog itong bahay, maiwan na lang kami. Hintay namin si Papa at si Mama dahil sa naniningil sila. So, takbo ako sa karamihan kasi ang sabi nila sumisigaw, hapon, pinasok na tayo ng hapon. Takbo kami, takbo ako ng takbo. Dala ko ang nakakabata kong kapatid. Dala ko ito na ako ay iingkang-ingkang. Na instruction sa akin, wag mong basain ang iyong paa. Wag mong basain ang paa mo sapagkat pag nagkataon magka-infection dito, maring mamatay ka, ang sabi ng mother ko. So tumakbo kami. Nagkataon na mayroong stream na ito ay nandoon sa malayo kunti ay may kalabaw na naliligo. So naisip ko, paano ako makakatawid? Ang dumi-dumi ng tubig. Hawak ko yung kapatid ko. She was only at, I think, 9 years old. Hawak-hawak ko ito. Paano ako makakatawid nito? Noong araw, hindi ko man kilala ang Panginoon. Bagamat kami ay nananalangin, na ito pag kami ay nananalangin, ika nga nakakarosaryo ang aming tinatanganan, na pag kami ay nananalangin, ang father ko ang nagle-lead ng prayer. Minsan ang mga kapatid ko ay may umuutot, na ito ay nagiging nagtatawanan kami, sapagkat may umuutot nga habang ito ay nagro-rosaryo. Ganon ang ginagawa namin noon, na alam kong kayo man din ay gumagawa noon bago kayo iniligtas ng Panginoon. So mga kapatid ko, nung ako'y nag-iisip paano ko makatawid, biglang may mama ng laking kamay, hinawakan ako at dinala doon sa cross. Mga kapatid ko, sino yun may hawak sa akin? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at itinawid na nga ako. Nang mamang iyon na alam kong ito ay, hindi ko alam kung ito ay anghel, ang alam ko ito ay nagmula sa Panginoon ang kaligtasan na iyon. Kung hindi, wala na ako sa inyong harapan. Praise the Lord. Mga kapatid ko, hanggang sa doon na nga nahuli ang father ko sa nagpasya. Ngayon kami, nagpasya si Papa. Nung pakawala na kami, punta kami ngayon sa Isla General. At doon sa Isla General, si Papa at saka si Mano, ang kuya ko, ay gabing yun, nagdala sila ng bigas galing sa kantilan patungong isla. Pag ito ay pupunta ka doon na hindi naman nakamotor, pagka ano lang, yung ang tawag doon, sagwan ba yun? Ito ay, it will take 30 minutes. No, not 30 minutes.
half an hour to reach Isla. Mayroon silang dalang bigas at ang kanilang boat ay hindi naman kalakihan. So dumating ang puntos na ginabi sila sapagkat napakalakas ng ulan at saka ang alon. Mga kapatid ko, ang kanilang sinakyan na boat, bangka, ay ito ay kung saan ang alon na, ang kalalaking alon, gumaganyan, ganun, tumataas ang kanilang bangka, pataas at pababa. Pagbaba ng alon, bumababa din yung kanilang bangka. Pag tumaas naman ang alon, tumataas din sila. Mga kapatid ko, ang Father namin ay tumatawag sa Panginoon. Tumatawag siyang ingatan niyo sila. Saan ka nakakita, mga kapatid ko? Na ito ay maliit naman yung kanilang bangka, hindi naman kalakihan. Na ito ay pinaglalaruan sila ng alon. Pinaglalarawan sila. Doon mo makikita na ang Diyos ay nandoon sa kanila. Iniingatan sila ng Panginoon. Kung hindi, mga kapatid, wala tayo sa oras na ito. Salamat sa Diyos na pinili tayo. Pinili ng Panginoon. Kami, ang kuya ko, ang Almida, upang mayayag ang salita ng Diyos. Mga kapatid ko, hanggang sa nagpatuloy ang father ko mag-aral. Nag-aral siya hanggang sa dumating kami dito sa Manila. Ang papa ko ay nagturo at nagkataon na nagkasakit ngayon ang father ko. Mother ko, kaya ang father ko hindi na nakapagturo dahil sa may hika siya. At ang mother ko ay may glaucoma. Narinig naman ninyo yun sa mga patutuo. Ang kuya ko ay may insomnia. At alam ninyo ito. At ang kapatid kong ateista ay nakita niyang gumaling sila. Sabi niya ganun, "Oh, your God is a true God now." So he was converted to the Lord, and the Lord held him of his ulcer, and he became a judge in Jersey City. At mga kapatid ko, walo silang magkakapatid ng father ko. At ang tanging tinawag lang ng Panginoon upang ihayag ang salita ng Diyos ay ang kuya ko, ang father ko, at ang kuya ko. 10 kaming magkakapatid at ang survivors na lang ngayon ay 5 na lang. Subalit, mga kapatid ko, masasabi ko sa inyo na lahat ng ito ay naglingkod sa Panginoon. Lahat ito ay naglingkod sa Panginoon at ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat tayo ay tinawag. Kami ay tinawag. Kayo ay tinawag. Praise God. At ginamit ang Almeida Clan upang mahayag ang salita ng Diyos. At naalala ko doon ang father ko. Nung kami ay nasa Katoliko pa, pag nagkaroon ng debate, anumang relihiyon, hindi siya matatalo bilang Katoliko. Mahusay siya dumipindi sa kanyang relihiyon. Subalit, nung nagkasakit si Papa, may hika siya, lumiit na ng pumayat na. Wala na siyang magagawa. Ang mother ko nagkasakit na rin, lahat sila ay nagkasakit, ang kuya ko ay may insomnia. Subalit, dumating ang salita ng Diyos sa kanila. Mga kapatid ko, hindi nag-atupili. Natanggapin ng father ko, ng kuya ko, ang Panginoong Hesus. Kami ay tinawag ng Panginoon. Ang mga kapatid ko, ang ama ko, ang ina ko.
tinawag sila, hindi na bastang pagtawag lang sa kanila, kung hindi kinumbinsi kami isa-isa na siya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at siya ang tumawag sa amin. Sa pamagitan ng pagpapagaling sa kanila, na dati ito ay hikain, ito ngayon ay wala nang hika. Si Mama ay nakakakita na. So kinumbinsi, bawat isa sa amin, sa kanila ay kinumbinsi na ako ang Diyos na lumikha ng langit at tinatawag ko kayo. Pinatutunayan ito sa pagpapagaling sa kanila. At pinatunayan din ng Panginoon sa inyo na siya ang tumatawag sa inyo. Praise the Lord! Praise the Lord! Kung kayo ay binago ng Diyos, kung kayo ay nakatanggap ng kagalingan, binago kayo ng puspusan ng Panginoon at tinanggap ninyo ang Espiritu Santo, mga kapatid ko, pinili ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, you did not choose me, I choose you. I choose you before the foundation of the world. Mga kapatid ko, yun nagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat nung panahon ako man din ay sa Orduha Village ako nakatira. At ito ay dinala ngayon ng kapatid ko, yung salita ng Diyos. Natawa ako ng tawa. Ang sabi ko, ipinanganak akong Katoliko, Romano-Katoliko, mamamatay akong Romano-Katoliko. Sabi niya, ate, pag napunta ka sa aking pinupuntahan, maniwala ka at tinanggap mo ang Espiritu Santo, maniwala ka, hindi ka nababalik sa iyong pinanggalingan. Puputulin ko ang daliri ko. At nagkatotoo ang sinabi ng Panginoon, ng kapatid ko, sapagkat gabing yun, the Lord appeared to me in my dream. He said, the beginning of the end of the world is there. Yun ang dahilan kung bakit ako nakumperte sa Panginoon. Hindi dahilan sa sinabi ng kapatid ko, kundi dahil kinonfirm ng Panginoon yung sinabi ng kapatid ko tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid ko, kung kayo ay nagpapatotoo, huwag kayong mag-alala sapagkat i-confirm ng Panginoon yung inyong sasabihin tungkol sa Panginoong Hesus. Magsalita kayo, maging matapang kayong magsalita sa inyong mga kamag-anak, sa kapitbahay, sa kaibigan, sa inyong trabaho. Magpatotoo kayo, the very reason why you have the Spirit of God. Gawin natin ito mga kapatid ko. Minsan pampalakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So mga kapatid ko, nadala ako sa Panginoon. Ako man din ay nawala na yung aking pagsisigaw, narinig na ninyo. Ang akin, pinago ako ng Panginoon hanggang dinala ako sa Amerika. Si Papa ay nagpatuloy silang naglingkod hanggang sa kinuha na sila ng Panginoon. Ang mother ko din ay kinuha na doon sa Amerika. Si Charlene, the late judge, ay kinuha na rin ng Panginoon. At 5 na lang kami natira. So ako'y naniniwala na bago kami kunin ng Panginoon, ito ay mahaba ng aming buhay at marami ng tumanggap sa Panginoong Hesus at nakakilala sa Panginoong Hesus dahil ginamit ng Panginoon ang Almeida Clan. At ang magpapatuloy nito ay ang mga anak. At ipagpapatuloy din ninyo mga kapatid ko ang paglilingkod niyo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. In closing, hindi ko na hahabaan. In closing, mayroon akong sasabihin sa inyo, Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out from your mouth, but you shall meditate in it day and night,
that you be observed to do according to all that is written in it. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Mga kapatid ko, pagpatuloy tayo maglingkod, mayroon tayong magandang kinabukasan. Mayroon kayong magandang kinabukasan. Mayroon kayong magandang kinabukasan. Sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Minsan pagpalakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you. God bless po ating